Kuya, di po ba pwedeng kumain ng dugo ng hayop? Sige, pag-usapan natin ang isang tanong na madalas itinatanong lalo na sa kulturang Pilipino. Bawal ba talaga ang pagkain ng dugo o dinuguan ayon sa Biblia? Hindi, sa opinyon. So ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkain ng dugo? Sa Old Testament, panahon ni Moses, Leviticus chapter 17 verse 10 to 14, malinaw ang utos ng Diyos. Huwag kayong kakain ng dugo sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Ang dahilan, hindi dahil bawal ang pagkain bilang kusin, kundi dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. At ang buhay ay pagmamay-ari ng Diyos. So paano naman sa New Testament? Baka sabihin ng iba, sa Old Testament lang naman yan. Hindi na tayo under the law. Pero tingnan natin sa Gawa chapter 15. Ang unang iglesia na nag-usap-usap tungkol sa kung ano ang dapat sundin ng mga Gentile believers. Ito ang panahon ni Pablo at mga apostol sa New Testament. Nagtagpo sila sa tinatawag na Jerusalem Council at naglabas sila ng malinaw na instruction sa mga Kristiyano na hindi Hudyo. Gawa 15:28 to 29 na huwag kayong kakain ng dugo ng hayop na binigti at huwag kayong makikitapid. Ibig sabihin, inulit sa New Testament ang pagbabawal sa pagkain ng dugo. Tanong, epektibo pa ba ito sa panahon ngayon? Kung ang sagot ay ayon sa Biblia, ang sagot ay oo. Bawal pa rin ayon sa Biblia dahil hindi ito ceremonial law tulad ng kapistahan, Sabbath, offerings. Ito ay moral and universal principles tungkol sa banal na kahalagahan ng buhay. Pinagtibay mismo ng mga apostol sa New Testament ang mga ito. Pero tandaan, hindi ito tungkol sa lutong ulam, kundi tungkol sa pagrerespeto sa dugo bilang simbolo ng buhay. Pero paano naman po ang dinuguan ng mga Pilipino? Ang dinuguan ay niluluto gamit ang dugo ng hayop. Kung literal na susundin ang utos ng Bible tungkol sa pagkain ng dugo, malinaw? Oo. Bawal ito ayon sa Biblia. Hindi dahil bawal maging masarap ang pagkain, kundi dahil may simbolo ang dugo sa mata ng Diyos. Ang dugo ay buhay, at ang buhay ay hindi pagkain, kundi banal. Hindi ito tungkol sa kaligtasan. Hindi sinabi ng Biblia na maliligtas ka kung hindi ka kumakain ng dugo. Ang kaligtasan ay kay Jesus lamang. Pero ito ay isyo ng pagsunod at paggalang sa prinsipyo ng Diyos. Hindi ito requirements para sa langit. Pero ito ay utos na ibinigay sa mga Kristiyanong mananampalataya para sa malinis na pamumuhay. So ang tanong, ano dapat ang pananaw natin ngayon? Una, igalang ang sinasabi ng Biblia. Kung sinabi ng Biblia na iwasan ang pagkain ng dugo, sundin natin. Mga kapatid, malinaw po ang Biblia. Ang dugo ay simbolo ng buhay. At sinabi ng Diyos mula sa Old Testament hanggang sa New Testament na huwag natin itong kainin. Kaya kung tinatanong natin na bawal po ba ang pagkain ng dugo ngayon, ang sagot ko, oo, ayon sa Biblia. Ito ay prinsipyo ng Diyos na nananatili. Hindi para gawing mahirap ang buhay, kundi para ipakita ang respeto sa buhay na kanyang nilikha.